Eto na mga katambay ang spoilers para sa chapter 1140 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Alamin natin. Pero bago yan, huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Konting recap muna sa nakaraang chapter. Doon nga ay nagpatuloy ang mga bida natin sa paghahanap ng susi sa castle. Narating nga nila ang throne room kung saan naganap ang trahedya na kinasasangkutan nila Loki at ni King Harald. Doon nga ay natagpuan nila ang isang magic circle na hindi pa nga nagsasara, pero bago sila makalabas ulit ng throne room ay may isang boses ang tumawag kay Luffy na galing nga sa matanda na ang tawag ay si Yasan, na pinakilala na ngang ito si Scapper Gaban. Dinala nga ni Scapper itong sila Luffy sa treasure room at natagpuan nila doon ang susi para kay Loki, pero bago nga makuha yun ni Luffy ay kailangan nga nitong talunin si Scapper. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter na to, kaya ano ang mga malalaman natin. Ang title nga para sa parating na chapter ay Scapper Gaban, pero hindi pa to sure kung ito talaga. Eto na ang spoilers. Nako po, naganap na nga ang inaabangan nating laban sa pagitan nila Luffy at Scapper. At makikita nga daw natin na itong si Scapper ang lumalamang sa laban. Hindi nga makapalag si Luffy at lagi na lang siyang inaatake ni Scapper. Dahil doon ay napiko na nga itong si Luffy, kaya ginamit na nga niya yung powers niya na Gear Pip. Siyempre hindi lang si Luffy ang nandun. Nanonood nga din si Zoro, kaya itong si Zoro sumali na nga daw sa laban. Malamang to nainggit si Zoro. Siguro nung na-activate ni Luffy ang Gear Pip at nang maghahanda na sa laban si Zoro, ay bigla na nga lang daw sumuko si Scapper at ang ginawa nito, binigay na nga nito ang susi kay Luffy. Lap trip si Scapper, siguro tinesting lang ni Scapper si Luffy, kaso ibang usapan na pag Gear Pip ang gagamitin niya. Baka mayari daw siya doon. Saka andun pa si Zoro, malakas din conqueror sa akin nun. Eto na, lipat tayo doon sa mga brutal na God's Knight. Itong si Gunko nga daw ay nagpalabas ng magic circle na ang tawag ay Abyss. Nandun nga sila sa gubat. Nang lumabas yung magic circle, meron nga doon lumitaw na dalawa pang bagong God's Knight. Nako po, eto na, sabi na ang tatawagan nila Shamrock ay member ng God's Knight. Dahil mukhang sasalakay sila dun sa school, kailangan nila ng puwersa dahil puro giant nga ang makakalaban nila. Eto na, yung isang God's Knight nga daw ay ang pangalan nga daw nito ay Saint Summers ng House of Shepherd. Eto nga daw yung pamilya na pinagmula ng Gorosei na si Jupiter. Malaking tao nga daw ito na may balbas at nakasalamin. Yung isang God's Knight naman ay ang pangalan nga nito ay Saint Gillingham ng House of Limotib. Yung powers nga daw nitong si Saint Gillingham ay may mythical Kirin power. Dahil lumitaw nga ito na naka-hybrid form ng Kirin. Ito nga ang itsura ng Kirin, para siyang unicorn pero may pagka-dragon siya ng konti. Isa nga din itong yokai o monster katulad ng form ng mga Gorosei. Nako po, mukhang malakas itong mga bagong dating. Nung dumating na nga daw ang dalawang God's Knight ay nagulat nga dito si Shamrock na bakit daw dalawa ang dumating doon. Isa lang daw yung kailangan nila. Sabi naman ni Saint Gillingham ay kailangan na daw kasing bumalik ni Shamrock sa Marijoa. At sa huling page nga daw ng chapter ay sinabi ni Shamrock na gagawa daw sila ng isang game o taktika para sa Elbap. End of the chapter. Okay, isang malupit na spoilers ang nakita natin at ayun nga, sumuko agad si Scapper, baka nabigla doon sa Gear Pip ni Luffy. Tapos sasali pa si Zoro at nako po, may dalawa pang God's Knight na dumating, mukhang malalakas din. Abang na lang sa full chapter, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now.